Let's open up our Bibles to 2 Samuel 21, verses 15 to 17. At sinasamantala ko po ang pagkakataon na i-welcome ang ating global family, especially those who are joining us for the very first time. Kayo man ay narito in person or those who are joining us online, maraming po salamat for joining us today. I believe that this is going to be a powerful word that everyone needs to hear. So sabihin mo sa katabi mo, wag mo muna akong kausapin sa loob ng 45 minutes because God is going to talk to me. 2 Samuel 21 verse 15 to 17, once again, the Philistines were at war with Israel. And when David and his men were in the thick of battle, David became weak and exhausted. Ishbi-Benob was the descendant of the giants. His bronze spearhead weighed more than 7 pounds, and he was armed with a new sword. He had cornered David and was about to kill David, verse 17, but Abishai, son of Zeruiah, came to David's rescue and killed the Philistines. Then David's men declared, "You are not going out to battle with us again. Why risk quenching out the lamp of Israel?" Today, we are going to talk about, on this subject, you need an Abishai. You need an Abishai. Parang hindi kayo na-excite sa title ko today. Pinag-isipan ko pa naman yan. You need an Abishai. Alam niyo, one of the most powerful promises of God in the Bible is the promise that God is going to be with us. Pag naririnig ko at nababasa ko sa Bible yung salitang God is with me, nakakapagbigay po ito ng comfort sa ating puso. At hindi pwedeng hindi mo siya mabasa sa Bible because mula Genesis all the way to Revelation, hindi pwedeng hindi mo madaanan mula Old Testament to the New Testament yung mga scripture that reminds us that God is with us. Pag binuksan mo ang Psalms 23, the Bible says, even when you walk through the valley of the shadow of death, hindi ka dapat matakot because God is with us. Mag-move forward ka pa sa Psalms 46, the Bible says, God is our refuge and our strength, the very present help in times of our trouble. Pag nilipat mo naman sa New Testament, unang libro pa lang, sa Matthew chapter 28, pagkatapos tayong utusan ng Panginoon to go and make disciples, ang kanyang pangako, "Lo, behold, because I will be with you always, even to the end of age." Hindi lang sinabi ni Jesus, nakasama niyo ako kapag maganda ang takbo ng inyong buhay, kundi sa lahat ng tagpo ng inyong buhay, kasama natin ang ating kayo lang yung sinabihan ko niya na hindi masyadong natuwa, mga kapatid, na kung paanong si Lord, inassure niya si Joshua, nung siya ay bago pa lang sa leadership, na pinangakuan siya ng ating Panginoon that as I was with Moses, I will be with you. It is a reminder for each and every one of us that God is with us today, the same way that He is with us yesterday. Na kapag binuksan niyo ang Hebrews, mababasa ninyo na nangako ang Panginoon that He will never leave us, that He will never forsake us. Hindi niyo ako maintindihan. Ang ibig sabihin nito, when you walk through the fire, God is with you. When you walk through the waters, God is with you. Pag nalugi ang negosyo, God is with you. Pag ikaw ay nagkasakit, kasama mo ang Panginoon. Pag may financial difficulty, God is with you. Pag sabi ng doktor may cancer ka, 3 buwan ka na lang mabubuhay, may pangako ang Panginoon sa atin that God is with us. And when God promised that He is with us, it is also a promise that God will be with us. Because Jesus is the same yesterday, today, and forever. His faithfulness is constant. Ang katapatan ng Panginoon mula noon hanggang ngayon ay nananatili at magpakailanman. So the presence of God in our life is sure. But the beauty of God's presence is this. Ang presensya ng Diyos, hindi mo lang mararamdaman spiritually. Naniniwala ako, ang beauty ng presensya ng Panginoon, minsan ang presence ng Lord will show up through people. That when God says, I will be with you, minsan maglalagay ang Lord ng tao that will walk with you. Okay, kasama mo siya, spiritually, but sometimes God will place people visually, parang visual representation. Na hindi lang nangako ang Lord na kasama mo siya, may mga kaibigan na ilalagay si Lord sa buhay mo that will represent His presence. Kaibigan man yan, pastor o leader, na magpapaalala sa iyo na ang Diyos ay lagi nating kasama. Ibig sabihin, even though tayo ay leader, pastor, tayo ay nanay o tatay, darating ang panahon ng ating kahinaan at sometimes masyado tayong mahina that somebody will be used by God to fight for us.
Yung spiritual greatness po kasi natin ay hindi nagbibigay ng exemption for human weakness. Hindi porket maayos ang takbo ng ating spiritual life, hindi na po nangihina ang ating katawan. That sometimes, yung presensya ng Panginoon ay mararamdaman mo through someone else. Because even the strong, even a leader, needs somebody that will be on his side. Katulad ni Moses, meron siyang Aaron and Hur. Si Moses, meron siyang Joshua. Si David, meron siyang Jonathan. And later on, meron siyang Abishai. Si Elijah, meron siyang Elisha. Si Apostle Paul, meron siyang Timothy, meron siyang Silas, meron siyang Barnabas. Even our Lord Jesus Christ had 12 disciples. And here comes the context of our text for today. Makikita ho natin that even the mighty hero of the Scripture, kahit yung mga biblical heroes ng Biblia, kailangan ng kasama. At kung yung mga biblical heroes natin may kaibigan at kasama, tayo pa kaya? Amen? Ito yung context nung pinag-uusapan natin sa chapter 21, kung saan si David po, nakilala natin bilang shepherd, kilala siya bilang singer, kilala siya bilang songwriter, at kilala rin po siya bilang isang hari. Si David, alam natin napakaraming accomplishment. Kinilala po si David na isa sa pinakamahusay na hari ng nation of Israel. But we have to understand something. Kahit maraming accomplishment si David, kahit maraming strengths si David din, as we know it, ay merong mga kahinaan. Yes, si David ay favored, pero flawed din si David. Na yes, si David ay chosen, pero hindi porket chosen ka na, wala nang challenges. Hindi porket anointed ka na, ay exempted ka na sa mga atake ng kaaway. Now, think about this. The very same guy who wrote Psalms 23 is also the same guy who committed adultery. He wrote Psalms 23, and yet he fell into sin. And to cover up for that sin, nagsinungaling itong si David. And he even committed murder. And mind you, church, this guy who committed adultery, who lied and committed murder, is the same guy na tinawag ng Bible that a man after God's own heart. Now question, why would God call somebody who is flawed and sinful and even prideful at some point in the scripture na tatawagin ng Panginoong a man after God's own heart? And yes, si David is an accomplished musician. Yes, si David is an accomplished king, but he has flaws. Maraming problema itong si David. Nag-commit siya ng adultery, pastor. Nag-commit siya ng murder, pastor. Why would God call him a man after God's own heart? With all his flaws and problem, is it because of his courage? Is it because of his faith? Is it because of his loyalty or even his success? I don't think so. Naniniwala ako mga kapatid that David was called a man after God's own heart, not just because of his accomplishment and skills and talents, not even because of his flaws. I believe that David was called a man after God's own heart because he was faithful. And his faithfulness in his pursuit for his relationship with the Lord, na lumalim ang kanyang pananampalataya sa Panginoon. And overall, when you look at the life of David, makikita naman natin na naging fruitful at naging mabunga ang buhay nitong si King David. And years later, we found out in 2 Samuel chapter 21 na itong David na ito, who committed adultery, who has flaws and problem, yes, he was a great king. Yes, he was an accomplished musician. In 2 Samuel chapter 21, matanda na si David. Tingnan nyo nga po ang katabi ninyo. Sabi mo may pag-asa ka pa. Sa 2 Samuel chapter 21, matanda na si David. Hindi na po siya yung young warrior na katulad ng dati, na kasing lakas to the point na kaya niyang patayin si Goliath. But, kahit matanda na si David, siya pa rin ang hari. Anointed siya, but he was weak already. Ang sabi ho ng scripture sa atin, once again, ang mga Israelites were again at war with the Philistines. And yes, si David was still a leader, but we know na si David at this point, mahina na, weary na, pagod na. Ang sabi ng Bible, habang nakikipaglaban pa rin itong si David, kahit siya ay matanda na, because of his weakness and weariness, the Bible says na corner si David ng isa pang higante na ang pangalan ay Ishbibenob. Itong si Ishbibenob na giant din, is now cornering David
who was a giant slayer. Are you following so far? You don't get it? Amen? Si David na dating pumatay kay Goliath, ay ngayon gustong patayin ng another giant na ang pangalan ay Ishbi-Benob. Now, itong si Ishbi-Benob, hindi mo pwedeng maliitin kasi skillful to. Sanay ito sa laban, na sabi ng Bible, habang sila ay nasa gera, nakita niya yung blind spot nitong si David, na corner niya itong si David, and he was about to kill David. And then, here comes his pamangkin, na ang pangalan ay Abishai. Ang sabi ng Bible, nung malapit ng patayin si David, ni-rescue siya. Sino nag-rescue sa kanya? Si Abishai. Now, sino si Abishai? Now, itong si Abishai ay kilala bilang fearless warrior. Now, for those of you who don't know, si David po kasi ay may mga trained na soldier na ang tawag natin ngayon ay 30 mighty men of David. Everybody say 30 mighty men. Now, question, saan po ba galing itong 30 mighty men ni David? Actually, ang context po nito ay makikita pa natin all the way pag binasa natin ang previous chapters before. Bakit? Ang sabi ng Bible, habang si David po ay tumatakbo, running for his life, from being anointed to being a fugitive, he was running for his life kasi itong hari na to na ang pangalan ay Saul, ay gusto siyang patayin. At dahil si David ay tumatakbo, running for his life, nagtatago si David from one place to the other. And then one day, nakita niya ang kanyang sarili na nagtatago sa isang kuweba na ang pangalan ay Adulam. Everybody say Adulam. Now, everybody say Adulam. Anong ibig sabihin ng Adulam? Na yung salitang Adulam, ibig sabihin niyan yung may kanin ka pa, so you add ulam. Para madali nyo matandaan. Okay? Kapag may kanin ka pa, you add ulam. Okay, mag-a-add ka ng ulam. So, si David, nung tumatakbo siya, running for his life, ang sabi ng Bible, napunta siya sa isang kuweba na ang pangalan ay Adulam. Anong purpose kung bakit siya nasa Adulam? Magtatago siya sa gustong pumatay sa kanya. And think about this. Nung nabalitaan ng mga kamag-anak ni David na si David ay nandun sa cave ng Adulam, pinuntahan siya ng kanyang mga kamag-anak at ng mga tao. Pero hindi mga warrior ang pumunta sa kanya. Hindi mga soldiers na magtatanggol sa kanya ang pumunta sa kanya sa kuweba. Basahin niyo ang Bible, ang sabi ng scripture, pinuntahan siya ng mga broken people, mga emotionally distressed at baon sa utang. Now, kapag pinuntahan ka ng baon sa utang, asahan mo, yung pinagkakautangan nun, pupuntahan ka rin. Di ba nagtatago nga si David laban sa gustong pumatay sa kanya, tapos imbis na mga tutulong sa kanya ang pumunta, pinuntahan pa siya ng mga problematic din. Mga distress, siya nga may problema na, dadamayan pa siya ng maraming problematic din. Pero hindi sila pinagtabuyan ni David. In fact, pag binasa nyo ang Bible, 400 na emotionally distressed. Imagine nyo, isang kongregasyon kayo sa loob ng kuweba, nagtatago kayo laban sa gustong pumatay. Di lalo kayong naging obvious. Amen? Pero hindi sila pinagtabuyan ni David. Now, this is fascinating because imbis na ipagtabuyan sila ni David, trinain sila ni David. So imagine niyo yung Adulam na kuweba lang dapat na sinasabi nilang hiding place ay kinonvert ni David into a leadership laboratory. Trinain niya yung 400 na tao na yon to know how to fight. David became their commander. And David shortlisted, finilter ni David, so from 400, he chose 30 mighty men. Kung familiar kayo sa pangalang Eleazar, he's one of the mighty men. Uriah, yung asawa ni Bathsheba, is part of his mighty men. At ang kanilang pinaka-leader, guess who? Abishai, na pamangkin ni David. So kilala natin tong si Abishai, nakasama na ni David ever since. So sabi ng Bible, nung nako-corner na si David at gusto siyang papatayin nung isang higante na ang pangalan ay Ishbi-Benob, nung papatayin na siya, ang sabi ng scripture, sinagip siya nitong sino? Si Abishai. Alam ko, naniniwala ko mga kapatid na itong Abishai na ito ay nagre-represent sa mga tao sa buhay natin na tapat sa'yo, matapang na ipagtanggol ka, at matapang na support system natin. Bakit? Kailangan ho natin ng tao sa buhay natin that are willing to step up. Especially sa mga panahong mahina ka natin, hindi mo na kayang ipagtanggol ang iyong sarili. Si David, nung bata pa siya, kaya niya pang makipagsabayan. Pero at this point, sa 2 Samuel 21, matanda na rin siya. At buti na lang, sa mga panahong may mga taong gustong magsamantala sa kanyang kahinaan, nagpadala ang Diyos ng isang tao na ang pangalan ay Abishai.
Pamangkin niya, yes. But this Abishai is willing to risk his life to save his tito. Amen? Because we all need Abishai in our lives. Everybody say Abishai. Mga Abishai na hindi mahiyain. Sige, antayin ko kayo mga 6 p.m. Now, bakit si Abishai, kahit na nasa vulnerable state si David, naligtas niya ang kanyang tito? I want to show you 3 things that Abishai has na tingin kong kailangan meron tayo lahat. Number 1, kaya naligtas ni Abishai si David is because Abishai was available. Everybody say available. Bakit? Kasi kahit na mahusay at talented, pag hindi available, walang silbi. So your greatest ability is your availability. Kahit pa gaano ka ka-talented, gaano ka kahusay, gaano ka ka-train, kung hindi ka available, nonsense. Nonsense tayo sa buhay ng ibang tao. So sabi ng scripture, no, nung si David ay gustong patayin, itong si Abishai ay available na iligtas ang kanyang tito laban sa kapahamakan. Pero para maugat natin, paano nangyari na itong si Abishai ay willing mag-alay ng buhay kay David? Mababasa ho natin yan 1 book before that, in which kung nasa 2 Samuel tayo, 1 Samuel, kasi bago 2nd, 1st muna. As sabi ng 1 Samuel chapter 26, verse 5 to 6, David slipped over to Saul's camp one night to look around. So, sabi ng Bible, si David daw, one day, habang nagka-camp itong si King Saul, at ang kanyang mga troops, ang kanyang mga army, nagtik-tik, nag-spy. He slipped. For those who are listening sa Spotify, hindi natulog. Nag-slip. Ibig sabihin, tumakas, papasok sa camp ni King Saul. For what reason? To look around. Para tignan ang estado ng kanilang mga kaaway. So, sabi ng Bible, si Saul, na hari at this point, at si Abner, na kung si David may Abishai, si Saul ay may Abner. Si Abner ang head ng military might nitong si King Saul. Si Abner, son of Ner, the commander of his army, were sleeping, everybody read this with me, were sleeping inside a ring. Read this with me, please. Were sleeping inside a ring formed by a slumbering warriors. Anong ibig sabihin ng si Saul tsaka kasi nadatnan ni David na si Saul daw tsaka si Abner ay natutulog sa loob ng ring formed by a slumbering warriors. Now, para mas ma-imagine nyo, ganito yan. Kumbaga, si Saul, si Abner, nasa gitna sila at sila ay natutulog na pinapaligiran ng kanilang mga commander. Nag-create sila ng circle. Ganun siya ka-paranoid. Ganun siya ka-insecure. Na para mapasok mo, mismo, para masaktan mo si King Saul, you have to go through these thousands of armies with him. I mean, that he has to surround himself with people. It's interesting to me na si Saul ay surrounded ng kanyang mga army pero malayo ang puso niya sa Diyos. Samantalang si David ay surrounded ng kanyang mga kaaway pero malapit ang puso niya sa Diyos. Amen? Nasabi ng Bible, dahil libo-libo ang mga taong nakapaligid kay King Saul, nung tinignan ni David itong mga kaaway, yung kanilang layout, sabi ng verse 6, sino sa inyo, kausap niya ang kanyang mighty men, sino sa inyo ang magbo-volunteer na pumasok kasama ko? Now, hindi nyo siguro maunawaan na madali lang naman yan, Pastor, sasama ako. Pero you have to understand na nagpadala si King Saul ng 3,000. Everybody, ilan po? 3K. 3K. Alam niyo yung tricky? 3,000. Magigess yan mamaya. Napaka-tricky ng tanong, Pastor. Tricky as in 3,000. Ang slow naman ng service na to, pambihira. Amen? He has to surround. Mamaya may tatawa dyan bigla. Ay, yun pala yun. Okay. Sabi ni David, papasok ako sa loob, sino magbo-volunteer na kasama ko? So kinausap niya si Ahimelech na Hittite at kinausap niya itong si Abishai na kanyang pamangkin at sabi ni Abishai, highlight this part, I will go with you. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Ibig sabihin lang nito, habang ang lahat ng ibang mighty men ay hindi willing mag-take ng risk,
merong Abishai na nagsabi, kahit saan, boss, sasamahan kita. Kaya si Abishai napagtanggol ang kanyang leader na si David is simply because he was available nung time na yan. Which reminds each and every one of us, mga kapatid, when we are facing battles in our lives, it's very important na merong kang kasama. Amen? Kung gusto mong mag-mature, kung gusto mong mag-grow sa pananampalataya mo sa Panginoon, you have to understand one principle. Maturity doesn't happen in isolation. Hindi nangyayari na nagmamature ang isang Kristiyano na mag-isa siya. Lalo na kung may calling ang Panginoon sa iyong buhay. If God is calling you to serve, if God is calling you to preach the gospel of Jesus Christ, you need to surround yourself with people that will help you na mapalapit sa Panginoon. Na pwede mong tawaging hindi lang partner, kundi accountability partners. Kung saan makakapag-open ka ng iyong sarili at matutulungan ka nila na mapalapit sa ating Panginoon. At kung may pagtawag ka, si Satan gagawin ang lahat ng makakaya niya para wasakin ang iyong testimony, pero you need to surround yourself with people na magpoprotekta sa iyo. Hindi para limitahan ka, hindi para ikulong ka, kundi magsisilbing safety net ng iyong buhay because God wants to preserve your testimony, but Satan wants to destroy your testimony. Kaya alam niyo si Satan, habang bata ka pa lang, gagawin niya ang lahat para masira na ang testimony mo, teenager ka pa lang. Kasi alam ni Satan ang potensyal na nilagay ng Panginoon sa iyong buhay, alam ni Satan ang regalong nilagay ng Panginoon sa iyong buhay, kaya siguro iniisip ni Satan, kaysa mag-mature pa to sa pananampalataya, hanggat bata pa, lapitan mo ng mga taong maglalayo sa kanya sa Panginoon. Kasi pag nag-mature na yan sa pananampalataya at marunong na yan magbasa ng Bible at marunong na yan mag-devotion, marunong na yan manalangin sa ating Panginoon, mas mahihirapan tayo. So ngayon pa lang, atakihin na natin ang taong ito. And when we isolate ourselves, pag hinihiwalay natin ang ating mga sarili, isolation breeds deception. Pansinin po ninyo, pag nakahiwalay, mas madaling madaya. Pag nahiwalay, mas madaling maatake. Ang sundalo, pag sama-sama, mahihirapan ang mga teroristang atakihin sila. Pero once na may isang sundalong nahiwalay, come on now, pag may isang sundalong nahiwalay, mas vulnerable siya sa attack. Mas madali siyang maatake. Anong ibig sabihin? Huwag mong itago ang iyong sarili. I-expose mo ang iyong sarili. Huwag kang matakot magtiwala sa ibang tao. Basta yung ibang tao ay available na makinig sa iyo at available na tulungan ka na lumago sa iyong mga pananampalataya. Huwag mong isiping huhusgahan ka nila. Itatago ko na lang ang aking sarili. Hindi ko ilalabas yung totoong ako. Maglilihim ako ng konti because every time you hide, every time you detach yourself to other people, mas nagiging vulnerable ka sa attack ng kaaway. Come on now. Are you with me? Halimbawa, yung halaman, pag pinasok mo sa cabinet, bisitahin mo after 1 year, ano mangyayari? Patay. Namatay ba siya dahil may nanira sa kanya? No. Namatay siya kasi wala siyang exposure sa ilaw. And the more na tinatago mo ang iyong sarili, Pastor, wala naman po kaming ginagawang masama. Ang sagot ko lagi, wala pa. But it's only a matter of time. Kasi kung wala talaga kayong ginagawang masama, ba't kayo nagtatago? Kung wala kayong ginagawang masama, bakit ka tinatago? Come on. Come on now. Amen? Ano mangyayari sa halamang laging tinatago? Mamamatay. May pumatay ba? Wala. May nanakit ba? Wala. Kulang sa exposure. Because ang tunay na pagmamahal, hindi na i-express sa dilim. Ang tunay na pag-ibig, ina-express sa liwanag. Kung mahal ka niya, kaya magtaka ka kung di ka pinopost. Aroy. Bawal ang soloista sa pananampalataya. There is no such thing as solo Christianity. Tingnan nyo nga si Jesus Christ, naniniwala ba kayong powerful si Lord? Biruin mo, si Jesus na nga powerful na yan. Kaya niyang gawin ang lahat ng milagro, pumili pa rin ng 12. Bakit? Dinidemo sa atin ng Panginoon na ang ministry, ang Christianity, hindi mo magagawa ng isa lang, mag-isa ka. Kailangan mo ng kasama. Sino magdi-disciple sa'yo? Kapag mag-isa ka, anino mo? Hindi ka magdi-disciple ng anino mo, kapatid. Ang anino mo, lagi mong kasama, pero hindi ka makokorek ng anino mo. Ang anino mo, lagi mong kasama, pero hindi yan magsasalita ng totoo sa'yo. Lagi lang yan sumusunod, kahit ano, yes lang siya ng yes sa'yo, gagawin niya kahit anong ginawa mo, pero kailangan mo ng mga tao na hindi lang mag-yes ng mag-yes.
Kundi yung mga tao magsasabi sa yung mali na yata yan, kasalanan na yata yan, baka mahulog ka dyan sa kasalanan, 5 linggo ka na hindi umati ng church, baka mawala ang relationship mo sa ating Panginoon. You need somebody that will speak truth and life in your life. Amen? E minsan sasabihin na iba, ayoko lang kasi makaabala, pastor. E pag lumalaho yan, mas abala ho yan. Amen? Huwag mo i-isolate ang iyong sarili. Yung lagi mo na lang, link-up group na, di pa ako nagbe-benediction. Nando ka na sa CR. Naku, magtatawag na naman niya si pastor ng link-up group, tatakas na ako kagad. Minsan niya, sabi ko, parang yung mga pantog ng mga member natin, parang kailangan i-check ka. Lagi na sa CR eh. Pero nagigets ko eh. Parang ang hirap kasi magtiwala sa una. Parang pag kinamusta ka kasi, mas madaling sabihin yung okay lang ako, kaysa i-explain mo sa kanya kung gaano kakomplikado ang buhay mo. Gets ko yon. Na minsan mahirap po talaga ang buhay natin. But the more you isolate yourself, mas mahirap. And I find it fascinating na, tingnan mo tayo mga Pilipino. No, magmumukmo ka sa sulok, magpapatugtog ka ng Moira. Tapos sasabihin mo, parang ang lungkot ko today. But the more you isolate yourself, the more na magiging matindi ang atake ng kaaway. Tapos sasabihin mo, pag detach ka, lumayo ka, sabihin mo, parang wala namang nagpapansin sa akin. You remember, many years ago, nag-join ka sa link-up group, you tried it. Sabi mo, sasali nga ako dyan sa link-up group na yan. Ano ba ginagawa nila after the service, nagbibilog-bilog sila? Join nga ako, and then nag-join ka, and after a year, umalis ka rin sa link-up group. Ano sabi nyo? Pakiramdam ko, hindi ako belong eh. Posible rin kasing kaya hindi mo feel na belong kasi hindi ka tinotolerate. Because link-up groups will not tolerate wrong things. They want you to be better. They want to confront that sin. Yes, may mga panahon kailangan kang i-comfort, pero may mga panahon kailangan i-confront. Amen? Because hindi ka lalago pag laging yes lang. Hindi ka lalago pag laging maayos lang, puro lambing lang, darling, kamusta ka na? Mabuti, yes, kamustahin mo ako, maging relational ka, pero dapat directional din tayo. Kailangan may plano tayo, may vision tayo, kasi gusto nating lumago sa ating mga pananampalataya. Si David nga, anointed na, may Abishai pa eh. Because yes, anointed ka, and your anointing makes you effective. But accountability makes you protected. Kasi sayang ang anointing kung walang protection. Sayang ang anointing kung walang credibility. At minsan, pag ikaw ay accountable sa ibang tao, may leader na nagsasalita sa iyo, may nanay na sumasaway sa iyo, may boss na nagsasaway sa iyo, minsan nakala mo, pag sinasaway ka, pag may accountability, parang nililimitahan ka. Tinatanggalan niyo ako ng kalayaan. Gusto kong gawin kung ano ang gusto kong gawin. Ang tingin natin sa accountability limitation. Pero actually, ang accountability protection siya. It is your strategy for longevity. Hindi ka tatagal kapag wala kang accountability partner. Hindi ka nila kinokontrol, kinocover ka lang nila. Amen? So be available to somebody. Kasi in this church, in this community, kung nasasaktan ka, let's bleed together. Let's believe together. Let's worship together. You don't have to be mighty and perfect, but you have to be available. Amen? Para sa isa't isa. Sabi mo nga sa katabi mo, magiging available ako para sa iyo. Number 2. Amen? Si Abishai, natulungan niya si David because he was available. Number 2, natulungan niya si David because Abishai honored his leader. Abishai honored his leader. 1 Samuel chapter 26. So, balik tayo sa kwento. No? Sinubukan nilang puntahan yung lugar, yung campsite. Nakita nila, naka-ring formation. Si Saul nasa gitna, si Abner nasa gitna, surrounded with the army. Sabi ni David, sinong sasama sa akin? Sino nag-response? Si Abishai. Sabi ng Bible, verse 7, eto na, mag-partner. So David and Abishai went right, highlight this part, into Saul's camp. Watch this. And found him. Sino yung him? Sino yung him? Si Saul. So sabi ng Bible, si Abishai at si David, pumasok sila doon sa camp, nakita nila si Saul na tulog. Now, let me bring it back. Let me put this in context. Yung tulog na yon, yun yung gustong pumatay kay David. Yung tulog na yon, yun yung humahunting sa kanya, kaya siya nasa disyerto. And then, nung pumasok siya, para lang sana mag-observe. Teka lang, tulog.
Tulog itong si Saul. Ano sumunod? Sabi ng Bible, with his spear stuck in the ground beside his head. Paraphrase. Ibig sabihin, kahit atakihin nila si Saul, wala siyang time to defend himself. So Saul now is in a vulnerable state. And watch this. And Abner, sino si Abner ulit? Yung leader ng troops niya. And Abner and the soldiers were lying asleep around him. So tulog yung gustong pumatay, tulog yung protector niya. Alam nyo, yan ay simbolo ng fleshly protection. Ang fleshly protection, he will fail you. Makakatulog ang fleshly protection. Pero ang divine intervention, ang divine protection, it will not. This is a reminder for each and every one of us. Kahit gaano ka ka-confidence sa kaibigan mo, pwedeng makatulog yan. Pwedeng hindi masagot ang tawag mo pag kailangan. Hindi ka madadalaw sa ospital minsan. Hindi ka mapupuntahan sa funeral ng iyong mga mahal sa buhay. That's why you need somebody. Amen? Greater than our friend. And what a friend we have in Jesus Christ. Amen? So nakita niya, pagpasok ni David and ni Abishai, gulat pa siguro sila, tulog. At lahat ng soldier, ano daw po? Tulog. Tingnan niyo verse 8. So sabi ni Abishai, bumubulong siya, Sir, God has surely handed your enemy over to you this time. Meaning, paraphrase ko, Sir, sinagot panalangin natin. Yung gustong pumatay, tulog ngayon. Kayang-kaya na nating tapusin dito yung pagtakbo natin. Pag ito namatay, tapos na lahat ng hirap natin. Pagkakataon na ito. Pero apparently, hindi lahat ng opportunity sa harap mo, answered prayer. Hindi porket nakakita ka ng bag sa harap mo, Lord, gipit na gipit po ang buhay ko today. Sumagot ka, Lord. Mag-provide ka, Lord. Pagdilat mo, may bag bukas. Ang kapal ng wallet. Thank you, Lord. You answer my prayers. Tatandaan nyo, kahit magnanakaw, nagpe-pray din yan. Sana wag ako mahuli. Pero hindi porket nagpe-pray sila, dinidinig ng Panginoon. Bakit hindi lahat ng nasa harap mo, blessing? Hindi lahat ng pinapresent sa iyo pagpapala. Dapat marunong kang makadiscern kung ito na ba ang tamang opportunity. Come on now. Amen? Bakit hindi lahat ng pinapresent? Naalala niyo si Adan? Di ba? Ang unang trabaho ni Adan, magpangalan ng mga hayop. Di ba? Right? Ano sabi ng Bible? Nung nagpapangalan na siya ng hayop, present ng Lord lahat ng hayop sa harapan niya. Nung nakita niya, mahaba ilong nito elepante. Mahaba leeg nito giraffe. Pero hindi niya sinabing, parang na-inlove ako sa giraffe. Siya yata ang aking suitable partner. Amen? Hindi. Hindi niya nakita yung kapartner niya sa mga present sa kanya. Pero nung dumating si Eva, sabi niya, finally, bone of my bones and flesh of my flesh, she shall be called woman. Kaya napasabi niya, wow, man! Kaya nung dumating si Eva, sabi niya, wow, man! Woman. Amen. Kasi sabi niya, finally, bone of my bones, flesh of my flesh. Bakit? Kinuha sa tadyang. Amen. Bakit sa rib, sa tadyang? Pansinin niyo, kinuha ang babae sa tadyang. Hindi malapit sa ulo para i-dominate. Ang babae kinuha sa tadyang, hindi malapit sa paa para tapakan. Kinuha sa rib, malapit sa puso para mahalin. On the other hand, alam din to ng mga lalaki, na minsan, di ba, hindi natin maintindihan ng mga babae. Parang biglang-biglang nagagalit. Sabi ko kay Lord, Lord, ba't kaya ganun? Hirap na hirap kaming intindihin ng mga babae. Tinanong ko si Lord minsan dyan Alam mo, nangusapan Lord sa akin si Genesis. Kaya pala hindi natin maintindihan ng mga babae kasi tulog tayo nung nilikha sila. Di ba sabi ng Bible, si Adan pinatulog ng Diyos at inoperahan sa tadyang. So kaya hindi natin sila maintindihan kasi tulog tayo nung nilikha sila. Amen? Sabi mo sa katabi mo, gising-gising din pag may time. So present lahat. No? Present yung giraffe, pero hindi siya nakahanap ng kapartner. Bakit hindi lahat ng nasa harap mo compatible and suitable partner for you? Pero nung dumating si Eva, sabi niya, finally, bone of my bones. Kaya hindi lahat ng nanliligaw sa'yo para sa'yo. Hindi lahat ng nirereto sa'yo para sa'yo. Yung iba dyan, hayop. I mean, giraffe, elepante, di ba? So nung nakita ni David, sabi rin ni Abishai, boss, answered prayer na to. Ano? Sabihan mo lang ako. Tingnan nyo ginawa ni Abishai. Balik mo yung verse 8. God has surely handed your enemy
over to us this time, sabi ni Abishai. Sabi ni Abishai, boss, let me pin him to the ground with one thrust. Paraphrase, millennial term, i-chokeslam ko. Bigyan mo lang akong pagkakataon, i-chokeslam ko. I will pin him with one thrust, sabi niya. And tignan niyo si Abishai, medyo confident din sa sarili. Hindi ko na kailangan dalawahin pa. Meaning, alam ni Abishai, kayang-kaya niya, malakas siya. He was strong enough to kill King Saul. Lalo tulog siya at vulnerable. What do you expect na ang sagot ni David? Go ahead. Pero tignan niyo ang sagot ni David, verse 9. No. No. Don't kill him. Bakit daw? For we who can remain innocent after attacking the Lord's anointed. Dito natin kinuha yung phrase na don't touch the Lord's anointed, in which one of the most abused passages in the scripture kasi nami-misuse siya. No? But apparently, ang sinasabi ni David, no. Now question, malakas ba si Abishai? Yes. Ready ba si Abishai? Yes. Aggressive ba siya? Yes. May skill ba siya enough to kill King Saul? Yes. Pero nag-antay siya sa instruction ng leader niya. Bakit? Hindi kasi porket kaya mo, sunggab ka kagad. You need to submit yourself with the leader. You need to submit yourself with your covering. Bakit? Amen? Minsan hindi natin maunawaan ang leader natin, magulang natin, gobyerno natin. Hindi natin maunawaan ang pastors and leaders natin. Ba't ganun sila magdesisyon? Pero isa sa mga prinsipyong natutunan ko, if you don't sit where they sit, if you don't see what they see, if you don't know what they know, huwag ka magsasalita ng tapos. Amen? Madaling sabihin, hindi ko gagawin yan pag ako nagkapamilya ako, hindi ko gagawin ang ginawa ng aking mga magulang. But if you don't see what they see, if you don't sit where they sit, and if you don't know what they know, mahirap magsalita ng tapos. Amen? Madaling sabihin, palyado talaga ang mayor namin, palyado ang aming government, but again, if you don't sit where they sit, if you don't know what they know, if you don't see what they see, mahirap magsalita ng tapos. Kaya napakahalaga mga kapatid, katulad ni Abishai, he is equipped enough to strike. Pero sabi niya, boss, ikaw masusunod. He's willing to submit himself. Amen. And sure, kaya ni Abishai with one strike. But he was humble enough to stay still and to wait. He is willing to wait. Now, yung pag-aantay ba niya is a sign of weakness? No. It's a sign of wisdom. Kapag tayo ay marunong mag-antay sa instruction, hindi ibig sabihin nung hindi mo kaya. Ang ibig sabihin lang yon, nagpapasakop ka sa covering mo. So anong ginawa ni Abishai? Anong ginawa ni David? Kung hindi. Kasi di ba sabi ni David, wag mong patayin. Wala na to sa Bible, pero kung ako si Abishai, what? Tagal nating inantay to. Andito na ang opportunity, bakit pa natin palalagpasin? And by the way, this was the second time na in-spare ni David ang buhay ni King Saul at this point. Pero tingnan nyo, let's jump to verse 12. So anong ginawa ni David kung hindi siya pwedeng patayin? So David took a spear and a jug of water that were near Saul's head. Then he and Abishai got away without anyone seeing them or even waking up because the Lord had put Saul's men into a deep sleep. Paraphrase, anong ginawa ni David? Hindi niya pinapatay, hindi pinatay ni Abishai, pero nag-iwan sila ng palatandaan that David was there. Ibig sabihin, alam ni King Saul, may pagkakataon si David to kill him, but David did not do it because of God's instruction. So I want to encourage you, just like Abishai, let's honor our leaders. Let's honor our pastors. Let's honor our parents. No? Kailangan ang mga magulang natin, minsan di natin maintindihan habang tayo ay bata pa. That's why yung immaturity minsan, alam nyo, minsan may mga bagay tayong gusto nang makuha. Kasi nagmamadali tayo, pero walang wisdom sa pagmamadali. Lahat ng nagmamadali, walang wisdom. Nagmamadali kang yumaman, nagnakaw ka. Wisdom ba yun? Walang wisdom doon. Nagmamadali kang yumaman, tumaya ka sa loto. Walang wisdom sa pagtaya ng loto. Amen? And yes, may nananalo sa loto. Nananalo ng 100 million sa loto. Pero hindi papakita ng media sa'yo yung milyong-milyong taong tumaya pero talo. Walang wisdom. That's why it's very important for us to understand, hindi po lahat ng bagay alam natin. That's why we need somebody that will cover us, will speak life into us. Ang tanong, sino yung tao na ito? Yung mga Abishai sa ating buhay, mga David sa ating buhay na magiging covering natin sa panahon ng mga desisyon. Because minsan tayo bilang katulad ni Abishai, no? Minsan gusto nating patunayan yung loyalty natin kay David. Boss, loyal ako sa iyo. I will fight him. Minsan pinapakita natin yung loyalty natin through fighting on their behalf. Pero ang tunay na loyalty mapapakita if you're willing to submit to them.
Kasi minsan gusto natin yung mission, ayaw natin ng submission. Hindi mabubuo ang mission kung hindi ba tayo marunong mag-submit. And Abishai honored his leader. So hindi porke hindi natin naiintindihan ang desisyon ng ating leader, ang desisyon ng ating magulang, ang desisyon ng ating mga boss, ay go signal na yan para i-disrespect natin sila. At sabihin natin, boss, ito na nga pagkakataon, sasayangin pa ba natin ito? Minsan hindi natin naiintindihan, but you don't have to understand everything to obey. You just have to trust. Madaling i-honor ang mga leaders, madaling i-honor ang magulang kapag honorable sila. But the moment na na-realize mo at iniisip mo sa iyong puso, parang mas magaling ako sa Kanya, mas mahusay ako sa Kanya. Ibig sabihin lang nung tinetest ng Lord ang iyong puso to submit. Kasi oo, mapapatay nga ni Abishai yung giant na yan. Mapapatay niya si King Saul, pero talo naman siya sa issue ng pride. So it's not a win-win situation. Bakit? Kapag si Abishai napatay niya si King Saul, di malalagay siya sa history books. Makikilala siya to be somebody that killed a king. Amen? He will become famous. But if Abishai will submit to his leader, meron siyang covering. What would you want? Fame or accountability? Kasi minsan gusto natin yung fame. Gusto natin malagay tayo sa history books. Pero ang sabi ni David, no. I discern this is not the right time. Amen? Because we cannot touch the Lord's anointed. So what happens next? Ang sabi ng scripture, let's jump to one chapter before. In 2 Samuel chapter 21, the text that we have today. And the third point and last point. So Abishai was available. Abishai honored his leader. And number 3, Abishai defended his leader. Abishai defended his leader. 2 Samuel 21 verse 15. Are you still with me? So once again, the Philistines were at war with Israel. So when David and his men were in the thick of a battle, pag sinabi mo thick of a battle, nasa peak, this is a point of no return. At habang nasa peak ng gera, nasa peak ng pakikipaglaban, basahin po natin. Everybody, David became weak and exhausted. Sa mga panahong kailangan nila ng leader, ang leader nila ng hina at ang leader nila na pagod. So verse 16, so Ishbibinov, isa ring higante, he cornered David and he was about to kill David. Verse 17, pero si Abishai, son of Zeruah, kapatid ni David, came to the rescue and killed the Philistines. Arang sabi ni Abishai, boss, baka naman pwedeng wag ka nang sumama sa labanan sa susunod. Hindi namin pwedeng i-risk na ma-quench out yung lamp of our nation. Bakit? Matanda na si David. Tingnan mo nga katabi mo, halata na ang edad ni David. He was weak, he was exhausted. But it doesn't mean he was not anointed anymore. Ang anointing nandun pa rin. Ang anointing nandyan pa rin, pero minsan, ang katawan natin manghihina. And I keep reminding myself, kahit gaano tayo kalakas ngayon, because if I can be vulnerable to you, after we went to Middle East, halos wala pa kaming tulog up to now. Pagdating namin, we have an appointment already, hindi ka pa nakakaligo ng AKBS. And I keep reminding myself, hindi siguro sa lahat ng panahon kaya ko to. Kanina, nung pagising namin ni Jenny, kasi siyempre medyo pagod pa yung katawan mo, no? Pero siyempre yung spirit mo nandyan passionate ka. Ginagawa mo na minsan, yung katawan mo hindi lang makapagsalita Sabihin ng katawan mo, boss, maawa ka naman. Puyat ka na naman. Pero I keep reminding myself, na katulad ni David na dating malakas, dating kayang pumatay ng higante, darating ang panahon na yung katawan natin manghihina. At sa panahon ng iyong kahinaan, kailangan mo ng Abishai na magsisilbing tagapagtanggol mo doon sa mga blind spot ng iyong buhay. Lahat ng tao may blind spot. Amen? Isa sa pinakamahirap i-discern na blind spot, pride. Lahat ng tao alam nang mayabang ka, ikaw na lang hindi. Blind spot. At sabihin mo, hindi ako mayabang humble ako There you go. The moment you said that, is also a sign of pride. So, David was weak. David was tired. Pero buti na lang, tired lang siya. Sabi ko, Lord, alam ko ako mapapagod, pero wag mong hayaan na mapunta ako dun sa emptiness. Kasi kapag pagod ka, pwede ka magpahinga, pero pag empty ka, ibig sabihin wala ka ng purpose. Nakalimutan mo na yung reason kung bakit mo ginagawang yung ginagawa. And at this point, habang nasa gera sila, siguro si David, kala niya,
Kasing bata pa rin siya noon. He was fighting. And then he was cornered by this giant. Giant na walang kalaban-laban sa kanya noon. Pero ngayon, giant na kumorner sa kanya. A giant tried to kill him, almost got him killed. But thank God for Abishai. Si Abishai ang nagligtas sa kanya. Which I want to point out. At this point sa 2 Samuel 21, si Abishai leader na rin. Ibig sabihin, bilang leader, pwede niyang sabihin, pag namatay si boss, pwedeng ako pumalit. Pero even a leader needs somebody who will protect him, who will be his accountability partner. So, prinotektahan niya ang kanyang leader. Si David na giant killer was nearly been killed by a giant. Dati siyang malakas, mabilis, dati siyang accomplished. Tinalo niya si Goliath gamit lang ang iisang bato. But at this point, he was old. Kaya sabi ni Abishai sa kanya, boss, we cannot afford to lose you. You are the lamp of our nation. Concern lang si Abishai. Kasi sabi niya, kailangan ka namin. Which triggered me to research, ano ba ibig sabihin ng Abishai? You know what I found out? Ang ibig sabihin ng pangalang Abishai, regalo ng Diyos. Totoo nga, si Abishai regalo ng Diyos kay David. Kaya kailangan mo ng mga Abishai, ang regalo ng Diyos to protect you. Regalo ng Diyos to be accountable for you. Bakit? You will face giants all the time. Hindi porket natalo ni David si Goliath, wala nang sumunod na higante. Apparently, ang giant paulit-ulit na nag-a-appear. E paano kung mag-appear uli siya sa panahong mahina at matanda ka na? Sa mga panahong vulnerable or depressed ka? Sa panahong anxious at doubtful ka? Do you have somebody that you will call when you're about to fall? Yung tao na tatawagan mo, sasabihin kong, I need help. And they will surely answer your call. Mga taong loyal and faithful for the cause of helping you advance the kingdom of God. I believe isa sa mga reason kung bakit si David nakasurvive at hindi siya namatay prematurely is because of Abishai. He surrounded himself with mighty men, people who will be with him. Kasi pahirap na po ngayon, lalo sa ating generasyon. Pahirap humanap ng tunay na kaibigan. Pahirap na po humanap ng tunay na Abishai. Yung mga Abishai mo, mukhang Abishai lang pag may pera ka, pag kilala ka, pag may maiko-contribute ka sa kanilang buhay, pero nagiging shy na sila kapag kakailangan mo na ng tulong. So I want to encourage you, pray to the Lord that God will give you Abishais that will help you grow in your faith. But let's be honest, minsan Abishai is not enough. Abishai will fail. Ang Abishai nakakatulog. Ang Abishai napapagod. Kaya siguro maganda, baguhin natin yung title. Wag na lang, can you be my Abishai? Or I need an Abishai. Para mas maganda yung, instead na you need an Abishai, you need Jesus. Kasi yung Abishai mapapagod eh. Pero si Jesus hindi. And when I keep on observing the text, I found out some similarities between Abishai and Jesus. Because si Abishai, prinotektahan niya si David, ni-rescue niya si David, and our Lord Jesus Christ have rescued us. Noong mga panahong tayo ay weak, noong mga panahong tayo ay helpless, prinotektahan tayo ng ating Panginoon. And yes, si Abishai, he risked his life for David. But our Lord Jesus Christ, He gave His life for each and every one of us. Jesus is more powerful than Abishai. Yes, si David, siya ang lamp of Israel. But Jesus said, I am the light of the world. Jesus is a better friend. What a friend we have in Jesus Christ. Ang mga kaibigan natin dito sa mundo, mananamantala, minsan maluloko ka at hindi mo mapapatunayan hanggat hindi ka dumadaan sa pagsubok. Pero si Jesus, proven and tested. Sa panahon ng katagumpayan at sa panahon ng iyong pagkalugmok. Whom you're gonna call? Ghostbusters? No. You call on Jesus Christ. You call on Him and He will answer you. You need an Abishai, yes, and be an Abishai to somebody, but at the end of the day, we all need Jesus in our lives. Amen? Tayo tayong lahat.